good morning sa inyong lahat dyan, sa ating mga followers, sa ating mga ka-reels, mga my loves, magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw na ito, ipakita ko sa inyo ang aking gamit sa pagka-farming. Dahil nung una ay nandyan pa ako sa dagat, ipinakita ko kung ano ang aking mga gamit sa panghuli ng isda at ano ang mga purpose ng aking mga gamit. So sa ngayon, nandito po tayo sa bukid. So marami tayong mga gamit sa pagpa-farming. So ipakita ko sa inyo kung ano ang aking mga gamit at ano ang kanilang mga purpose ng mga gamit nito. So ito guys, panoorin nyo. So ito guys, mayroon tayong ang gamit natin sa pagpa-farming, kailangan natin ang grass cutter. So yan po ang ating grass cutter. Yan po. Yan. So tapos itong ating grass cutter mga ka-reels, so mayroon tayong dalawang grass cutter. So mayroon tayong 35 4 stroke na GX35 at mayroon siyang mga iba't ibang mga tools katulad nito. Mayroon siyang circular blade, may long blade, at mayroon siyang ground blade, yung pangbungkal ng lupa, dalawa. Yan ang yung housing niya. So ito po ang ating gamit. So ngayon, naka sit up ngayon, mayroon tayong nylon na blade naka sit up ngayon sa ating grass cutter. So yan ang ating gamit sa pagbubungkal na lilinis ng lupa. So mayroon tayong dalawang grass cutter, pero before diyan pakita ko sa iyo ang aking magamit. Ito ang portable grass cutter. Mayroon tayong digger, mayroon tayong sarol dahil wala tayong kalabaw. Yung ating katawan ay ginagawa nating kalabaw. So yan, so mayroon tayong sarol. So mayroon tayong gitawag na yung shovel seeds, pangbungkal ang pangtanggal ng yung similya. So kung nagsimilya kayo o nakadikit, so ito po ang pangbungkal. So ito apakan nyo lang at i-diin nyo, so, matatanggal yung yung similya. So yan. At ito mayroon tayong malapad na yung pala pagpala natin sa mga basura. Yan. At mayroon tayong rake. Yan po ang ating rake. Mayroon tayong 4 na klase na rake. Yan, 1, 2, 3, 4. So yan, ito ang ating rake. Kung magawa tayo ng flat, so ito ang ating gagamitin para ma-level ang ating flat at ma-pulverize ang lupa at magandang tignan. At hindi sa lupa, pwede natin yan gamitin sa yung mga damo. Yung mag-grass cutter tayo, maraming mga damo. So mga dahon-dahon yan, mabilis yan, mas mabilis pa yan sa walis, tingting walis. At mayroon tayong isang rake, ito, yan po, yan na rito, matulis yan, 7 teeth na rake. At ang diyan, sa dito nga, mga matulis yan, yan, matulis yan, yan, tulis. Yan, mga papasok yung mga gamot-gamot, yung mga diyan, mga damo, tanggal yan. Yan, yan. Maganda to. Kapag ginagamit mo ito ang pang grass rake, so pag matindi na ang mga damo, so gagamitin mo ito para paghatak mo. Tapos mayroon tayong heavy rake, medium heavy rake, yan ginagawa natin. Yan yung sa mga mayroong mga kahoy-kahoy na mga maliliit, yan ang ginagamit natin. Tapos pag nag-grass cutter tayo ng mga malalaking kahoy, so mga medyo mabigat-bigat, so mayroon tayong super heavy rake. Bakit tinatawag na super? Kasi malaki na itong mga yung bakal na ginagamit natin, number 10, yung mga bakal na ginagamit natin. Yan, at saka mabigat yan yung handle niya ay kubo. Yan, mahaba yan. So yan ang super heavy rake natin. At mayroon tayong balikan natin, mayroon tayong dito, kung mayroon na tayong gulay,
timbangan na portable, hawakan mo lang tapos ibitay mo. Yan. Yan. Oh, yan. Ayan. I-off natin. Yan, portable na timbangan at mayroon tayong pangtanggal ng damo. Pang smooth lang. Yan po. Yan, itong maliit katulad yan ng malaki. Yan, oh, katulad niyan. Katulad nito. Pero ito maliit lang, yung pang handy. Handy lang, medyo ano, matulis to at saka yun, yan. Maganda to gamitin sa pangtanggal ng damo. At ito po yung gamit natin, pangtanggal ng ano, similya. Yan, kung similya kayo, so pindutin mo lang yun. Tapos ipasok mo sa lupa, yan. Bitawan mo. Maipit yung lupa tapos matanggal yung ano, similya. So meron tayong pangbungkal, meron tayong ano, kanang tawag na to, yung cutter. Tsaka mayroon tayong gunting pang harvest. Ito pang harvest din, pang putol ng dahon to, mga sanga-sanga, mga dahon. Ito pang putol ng mga ano, yung mga ano natin, mga gulay. At saka mayroon tayong blender. Yan. Bakit kailangan natin mga blender, mga karels, mga my loves? Itong blender ay ginagawa natin, gumagawa tayo ng foliar fertilizer. So organic ang ginagamit natin. So ang ating foliar fertilizer na ginagawa ay yung ano, yung malunggay at saka yung madidikakaw. Tapos i-blender natin. Tapos ilagay natin sa katulad nito. Yan, mayroon akong ginagawa. Ilagay natin sa mineral water. Yan, ito ang purpose natin. Mayroon tayong blender at saka mayroon tayong sprinkling water. So bakit meron kailangan ng sprinkling water? Kapag mainit, yan, may hose. Kabit mo lang sa ano, sa hose diyan. Yan, mag-iikot yan, maganda po yan para palaging basa yung ating tanim. At mayroon tayong pang bisbis sa umaga. Kailangan tayo ng ano, yung pang bisbis, may galon, 2 galon natin. Yan. At mayroon tayong sprayer para pang patay ng mga insekto. O yan, sprayer. Yeah, sprayer. Yan. Meron tayo. At saka mayroon tayong pangsala sa ano, sa mga semilya. Kung mag-ano tayo, mayroon tayong mga semilya, yung mga halimbawa, yung mga ampalaya na medyo bulok na, yung mga medyo lata-lata. So kunin natin yung mga liso. Yan, salain natin. Meron tayong mga goggles, face mask. Kapag mag-scatter tayo, kailangan natin ng face mask. At kailangan natin yung gloves. Yan, ang gloves. Tapos mayroon tayong ano, yung tawag yan, yung gloves na ano, yung rubber na gloves para mag-mix tayo ng ano, yung mga fungicide, pesticide, yung pangpatay. Kailangan naka-gloves tayo. Tapos mayroon tayong itak. At siyempre kung umuulan, gagamit tayo ng butas. Yan. So kailangan magbutas tayo. At sa butas, kailangan yung ano, yung kalo. Yan, kalo. Maganda to yung kalo. Yan po. Ano pa yung sabuli. Tapos mag-ulan at kung mainit ay hindi mainit. At kung mag-ulan hindi nakapasok ang ulan. So yan ang ating mga gamit, mga karels, mga my loves. Yan po sa ating pag-farming. So dahil may nagtanong sa atin kung ano ba daw yung gamit natin sa pag-farming. Dahil sa pag-fishing natin nung una ay pinakita ko ang aking gamit. So ngayon ay nandito tayo sa bukid, nagka-farming tayo. So ano ba daw ang aking mga gamit? So yan po ang mga gamit ko. Yan. So yan. Yan po ang aking mga gamit sa aking pagtatanim. Dahil hindi basta-basta yung area na aking lininisan, medyo malawak ito. Yan po, kung kita mo sa yung paligid, kung nakikita mo mga karels, yan po, malinis na malinis. Yan. Kung wawalisin natin yan, mahihirapan tayo.
dahil medyo malapad hanggang doon sa dulo. Yun sa may sitawan ko, malinis yan. Kung yan ang wawalisin mo, mahirapan ka talaga. So tignan mo mga karels, so, hanggang pababa yan. So kung nakikita mo, so kung ginagamit natin yung walis, tingting walis, mahirapan tayo mga karels hanggang doon. Kung nakikita mo mga karels, pakita ko sa inyo hanggang diyan sa likuran, hanggang sa likuran doon, hanggang doon yan yan. So yan ang ating linisan. Pero kapag ginagamit natin yung ating walis, pakita ko sa iyo ang walis ko kung gaano kakapal mga karels, mga my loves. Yan po ang aking walis, kung gaano kakapal. Yan makapal yan mga my loves. Yan makapal yan, pero hindi yan masyadong maganda gamitin sa katulad nitong area na medyo malapad at saka maraming mga dahon ng kawayan. Kung tignan niyo mga karels, yan palaging na huhulog yan, at saka ang talibot ay maraming kahoy. So kung araw-araw ko magsisilhig, nako, pagod ang aabutin mo. So dahil maraming tayong mga gamit, so ang ginagamit natin dito sa pagbawalis para hindi tayo mahirapan, ito mga karels, mga my love, yan po, maganda to. Yan ito po, pop. Yan, ito po. Yan, ito po mga my loves. Yan. Yan. Ito po maganda po sa mga yung mga dahon-dahon. At kapag ginagamit niyo, halimbawa medyo makapal na ang dahon na nawawalis ninyo dito, kaya ito parang malambot yan, pero maganda sa dahon yan. Yan po. Tapos medyo malambot to siya. So dito banda, so linagyan ko ng yung kawayan para medyo matibay siya. Tapos tinalian ko ng rubber yung ligid ng motor, yung tinabas ko. Yan. Tapos medyo makapal na siya, di niya kaya. Ito po ang gagamitin nyo mga karels, mga my loves. Ito po. Yan. 7/8 na rig. Medyo yan, matulis yan. Pero mag-ingat kayo dito dahil pag may nakasanggal dito na mga gamot, tumalsik yung lupa at pupunta sa mata mo. Kailangan mag-ingat ka nito dahil ayun parang gano'n ayun matulis dito. Yan, matulis yan Tsaka matulis ang yun dito, mga matulis yan ayun matulis. Yung mga gamot na pupasok yan, mapuputol yan dahil sa tulis ng yung ngipin niya. Ayan po. Pag medyo makapal na siya. So yan. So ito po ang kagandahan. So dito sa ating grass cutter mga my loves, mga karels, bakit marami tayo mga blade? Mayroon tayong circular, mayroon tayong straight na blade, long blade, ang bungkal ng lupa. Dahil kung bago pa lang tayo nag-OP ng lupa, mag-farming natin ay maraming damo at masukal na area. Ibig sabihin makapal ang makapal yung mga kahoy, mga sagbot, yan. Katulad yan sa paligid, medyo makakapal yan. Sa nung una, yung area dito ay medyo masukal to, yung bang tawag sa amin dito, yung lubas. So kung tignan mo mga karels, pakita ko sa inyo kung gaano sa pagsimula ko sa paglinis nito, mayroon akong damo na hindi ko linisan dahil ito ang palatandaan ko na kung gaano na siya kalaki nung naglinis ako hanggang ngayon. So yan damo yan. So para bang hindi ba makikita dahil against the light. So hanap tayo. Yan hanap tayo ng area na hindi against the light. Yan yan. Yan mga karels, mga my loves, damo yan. Yan akala nyo tanim, hindi yan tanim, damo yan. So ang haba ng damo, kung simula diyan dito, hanggang patungang diyan, aabot yan ng siguro mga 2 meters ang haba ng damo.
Nung una na nakapunta ko dito, pag linisan ko yung paligid, pero ito hindi ko lininisan. Maliit pa yun ang damo. At 4 na buwan hanggang ngayon, kung tignan nyo kung gaano ka laki ang damo, yan o, mahaba na. So kung hindi ko ito linilisan, hindi ako nakapunta dito, nakapag-farming dito. So gaano nakarami ang damo na nandito. So ganyan. So lahat dito ay puro damo yan. So mga masukal na area, katulad na yung nasa mga katabi-katabi. Mga masukal, medyo makakapal ng mga sagbot, mga kahoy-kahoy. Yan. So ngayon, ang area nito ay medyo malinis. Dahil sa mga gamit natin, mga karels, mga my loves, yung gamit natin, sa una ay yung grass cutter natin ay hindi natin ginagamitan ng nylon blade. So ang ginagamit natin nung una sa pag-alilinis natin, ito ang ating circular blade. Ito po, maganda po. Kahit kawayan, mapuputol nito. Kahit yung mga kahoy na medyo malalaki, yung katulad nito kalaki, yan o, yan. Katulad nito, putol yan. Ganito na blade. Malaysian blade. At pagkatapos nito, yung medyo maliliit na, ito ang long blade na gamitin natin. Medyo ito, matulis to. Yan. Tapos, pagbungkal ng lupa, so nagtatanim na tayo, may mga damo, ito ang gagamitin natin, yung dalawang blade. So kapag tumubo na yung mga medyo bagong sibol na mga damo, so pwede na tayong magamit ng nylon blade. So iyan ang ating gamit sa ating grass cutter. So pag pang char-char, mayroon tayong portable o chargeable na grass cutter. Yan po. Yan. Yan. Yan o, yan, matulis yan. Yan ang blade yan, matulis yan. Yan. So, pakita ko sa inyo. Yan. Kung paano paandarin. Okay. Paandarin natin mga karels. So, maganda to sa sa pangbakuran lang. Na pang grass cutter. Yan. Yan. Op. Yan. Ito po ang ating portable blade sa ating grass cutter. So, yan. At tapos, pagtanim natin, so ito na ang ating magamit. So, hindi tayo nagamit ng kalabaw. So, gamit tayo ng yung sarol, tapos pangbungkal ng lupa. Ito yung digger ko, medyo manipis, magaan, at mahait, matulis. Yan po ang yung mga gamit. So yan lang po ang aking ipakita na gamit sa aking farming. So salamat o thank you for watching mga karels, mga my loves. Dahil nakikita ko sa inyo yung aking mga gamit sa aking, ayan po, yan, mula doon hanggang dito. Ayan po ang ating gamit sa ating pag-farming. So yung sako na to, yung sako, yung mga tools yan, yung mga tools gamit sa ating pang-assemble sa ating grass cutter. So thank you for watching. Bye bye. Good morning sa inyong lahat dyan, sa ating mga followers, sa ating mga karels, mga my loves. Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito, ipakita ko sa inyo ang aking gamit sa pagka-farming. Dahil nung una ay nandyan pa ako sa dagat, ipinakita ko kung ano ang aking mga gamit sa panghuli ng isda. At ano ang mga purpose ng aking mga gamit. So sa ngayon, nandito po tayo sa bukid. So marami tayong mga gamit sa pagpa-farming. So ipakita ko sa inyo kung ano ang aking mga gamit at ano ang kanilang mga purpose na mga gamit nito. So ito guys, panoorin nyo.